Alam nyo ba mga idol, kalat na sa social media ang balita na susugurin daw o lulusubin ang Templo Central ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa di umano ay doon nagtatago si Bato at ang iba pang mga suspect na nais nilang damputin. Yan ang pag-uusapan natin mga idol sa bidyong ito. Bueno mga idol, bago natin pag-usapan ng paksang yan, ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang tanghali. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero pag-usapan natin yung tungkol sa kumakalat na balita na di umano ay papasukin na o lulusubin ng Templo Central ng Iglesia o ng INC. Alam nyo ba mga idol, hanggat walang direktiba na nanggaling sa ating Pangulo, ang mga ganyang balita ay hindi natin dapat paniwalaan. Bakit? Dahil alam ng ating Pangulo na ang INC o ang Iglesia ni Cristo ay numero unong sumusunod sa mga batas na pinaiiral dito sa ating bansa. At alam din ng ating Pangulo na kailan pa man ang Iglesia ni Cristo ay organisado at disiplinado. Kaya hindi dapat mangyari na mismo ang Pangulo ang magbibigay ng order para lusubin ang Iglesia ni Cristo. Kaya mga idol, yung mga bali-balitang yang kumakalat na kung sino man ang nagpapakalat ay balak lamang sirain ang reputasyon ng ating Pangulo, gayon din ang Iglesia. O balak lang nilang pagsabungin ang ating pamahalaan at ang Iglesia ni Cristo. Kaya mga idol, may mga ilan din tayong mga kababayan na hindi naniniwala sa ganyang sistema. At marami rin sa ating mga kababayan, mga idol, ang nagtatanggol tungkol sa ganyang sistema. Dahil alam ng ating mga kababayan na ang Iglesia ni Cristo kailanman ay hindi lumalabag sa ating batas. Kung meron man mga miyembro ng INC na individual na lumalabag, sila yon at hindi ang kabuuan ng Iglesia. At kailan pa man ang Iglesia ni Cristo, tandaan nyo mga idol, hindi yan magkukupkup ng sino mang kriminal, lalo't wanted sa ating pamahalaan. At kung mismo miyembro ng Iglesia ni Cristo ang wanted ng ating pamahalaan, mismo ang mga kapatid na sa Iglesia ang magsusurrender o tutugis sa kanya. Dahil hindi yan kailanman kukonsintihin ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung mga kumakalat na balitang ganyan mga idol, hindi natin dapat basta-basta sasakyan o paniniwalaan. Hanggat hindi mismo sa bunganga ng ating Pangulo lumalabas ang order na pasukin o lusubin ang Templo Central ng Iglesia, walang dapat ikabahala o walang dapat paniwalaan. Dahil yan, kagagawan lang yan ng mga tao na naninira sa Iglesia at gustong sumira sa sistema ng ating pamahalaan. Alam naman natin na ang pinaglalaban ng Iglesia, kung sakali man, ay ang katarungan at ang kapayapaan, hindi ang
kaguluhan. Kaya mismong ang mga kapatid sa iglesia ay hindi nababahala sa ganyang sistema dahil alam na mga miyembro ng iglesia na kailanman ay hindi ko konsintihin ng pamamahala ang sino mang kriminal na kanyang nasasakupan. Kaya kung ang hinala nila dahil di umano si Bato daw ay doon nagtatago sa Templo Central ng iglesia, kaya balak nilang arestuhin sa marahas na paraan. Pero wala naman silang mapatunayan na si Bato nga ay nasa loob ng Templo Central. At kailan pa man kung may kasalanan si Bato, hindi yan kukupkupin ng pamamahala ng iglesia. Bagkos papayuhan pa yan na sumuko ka at harapin mo ang mga ipinaparatang sa iyo. Ganyan mga idol, kaya huwag kayong maniniwala doon sa mga kumakalat na balita na ganyan. At mismo mga autoridad ng ating pamahalaan alam ang sistema at patakaran sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kailan pa man ang Iglesia ni Cristo ay hindi pagmumulan ng kaguluhan. Maliban na kung mismo ang Iglesia ni Cristo ang kanilang guguluhin. Karapatan na yon na ipagtanggol ang kanilang sarili o ang reputasyon. Di ba tama? Kaya itong pinag-uusapan natin tungkol sa sistema ng ganyan, hindi yan dapat paniwalaan o hindi yan dapat sakyan o ika nga palawakin pa o susugan. Dahil kasi may mga tao talaga na galit sa iglesia ni Cristo at gustong pabagsakin ang iglesia ni Cristo. Kaya yung iba ay gustong gamitin ang pamahalaan para wasakin ang kaisahan ng iglesia ni Cristo. Pero tandaan nyo mga idol, nandito sa ating bansa ang bayan ng ating Panginoong Diyos. At narito rin sa ating bansa ang taong inilagay niya para mamahala una sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansa. Kaya nga hindi mangyayari yung gusto nilang mangyari na pagsabungin ang Iglesia ni Cristo at ang ating pamahalaan. Dahil una, hindi papayag ang Diyos na bulabugin o babuyin ang kanyang bayan. Maliban na kung itinakda na talaga ang takdang araw ng paghuhukom, dahil na naman nakalagay sa Biblia, mangyayari ang mga bagay na dapat mangyari. Pero ganun pa man, hindi pa naman siguro panahon ng araw ng paghuhukom. At kung yan mangyayari na wawasakin nila ang kabuuan ng iglesia o Templo Central, malamang paghuhukom na yan. Dahil kasi hindi papayag talaga ang ating Panginoong Diyos na ang kanyang mga hinirang na tapat na naglilingkod sa kanya ay papayagan na balahurain ng sino paman. Alam niyo ba kung saan nagmumula yung mga ganyang sistema ng kaguluhan? Hindi yan sa Diyos. Sa laman at sa diablo yan. Kaya nga ang sabi, ang pagkakabahagi ay hindi sa Diyos. Ngayon, kung nagkakabahagi man ng ating lipunan, alam na natin kung sino ang may kagagawan. Di ba? Kaya nga, ang mga tunay na mga mananampalataya, hindi man siya Iglesia ni Cristo, anuman sekta siya, kung tunay siyang mananampalataya, naniniwala siya na hindi maaaring mangyari na pasukin o guluhin ng ating pamahalaan ang Templo Central ng Iglesia. Dahil nga marami rin ang mga kababayan natin na bagamat hindi sila Iglesia ay hindi palo sa gustong mangyari na ganon. At alam nila na kailan pa man ang Iglesia ni Cristo
ay hindi basta-basta lumalabag sa kautusan ng ating pamahalaan. Kung matatandaan nyo yung naganap na rally, peaceful rally, di ba? Kung magkakaroon man ng rally o paglulunsad ang mga INC, hindi ito para sa kaguluhan, kundi para sa kapayapaan. Kaya yung binabalak nila na sila lang ang may gusto at wala namang direktiba siguro ang ating Pangulo, pag-isipan din muna nilang maigi. Oo. Kaya nga mga idol, kung hindi rin lang sa bunganga ng ating Pangulo mismo nanggaling yung salita na pasukin ng sentral ng iglesia o ang templo, wag kayong maniniwala doon. At doon naman sa mga miyembro ng INC, wag niyong papatulan yung mga ganyang kumakalat na balita. Dahil tayo ay naniniwala na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Di ba tama? Kaya nga nakakalungkot lang isipin mga idol na itong mga taong walang magawa na kasangkapan ng dyablo ay nais pagsyapulin ang ating pamahalaan at ang pamamahala ng Iglesia ni Kristo. Isipin mo, baka walang kamalay-malay ang ating Pangulo sa kanilang mga plano na ganun ang gusto nilang mangyari. At wala rin kamalay-malay naman ang pamamahala ng Iglesia sa gusto nilang mangyari. Pero kailan pa man, kung nagkakaisa ang sambayanan, hindi mangyayari na magkakaroon ng ganyang malaking kaguluhan. Dahil mga idol, sa totoo lang, kapag nangyari yan na talagang lalapastanganin nila ang templo sentral ng Iglesia, malaking gulo yan. Oo, at kaya sabi ko nga, pag nangyari yan, baka takda na ng paghuhukom yan. Dahil unang-una, alam na alam ng ating mga idol at mga kababayan na ang kabuuan ng Iglesia ni Kristo ay nagkakaisa. O organisado at higit sa lahat, disiplinado. Kaya hindi mangyayari na pagmumulan ng kaguluhan ang Iglesia ni Kristo. Marami na ring mga namamahala sa ating pamahalaan na tinangkang wasakin ang Iglesia o pasukin ang Templo Sentral. Pero sabi ko na nga, hindi papayag ang ating Panginoong Diyos na ang banal na dako na kanyang tahanan ay babuyin ng sinuman. Di ba? Tama? Kaya mga idol, ito na pag-uusapan at pagkukwentuhan lang naman natin, dahil nga sa mga kumakalat na balita. Pero sa totoo lang, wala naman silang may pakitang sapat na ebidensya na si Bato nga ay nagtatago sa Templo Sentral ng Iglesia. Ito ay kanilang haka-haka lamang para siguro galitin ang ating mga mamamayan, lalo na ang pamahalaan. Gayon din ang INC. Pero ang INC, mga idol, tandaan nyo, hindi basta-basta papatol sa ganyang sistema. O, dahil kung totoo, nasa Templo Sentral si Bato, ang iglesia na mismo ang magsusurrender sa kanya. Dahil hindi papayag ang pamamahala ng iglesia na nang dahil lang sa iisang tao, ay marami ang madadamay. O, di ba? Tama? Pero sa maikling nating kwentuhan ito, salamat ng marami at sinamahan niyo ko. At ang dapat natin gawin, subaybayan pa natin ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. At tignan natin kung ano talaga ang magiging kaganapan. Okay, no, salamat ng marami mga idol sa maikling nating usapang ito ay sinamahan niyo ko. At muli, saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalusong Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang tanghali. O hanggang sa muli mga idol, paalam!